Hello everyone, mabuhay. This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko diyang subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. At maraming salamat sa more than 9,200 subscriber ko. Thank you so much talaga. Sa hindi po dyan nakasubscribe na mga fans si Mama Sam, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification below para updated kayo when comes na maglabas ako ng aking mga video. And ladies and gentlemen, my inspiration kung bakit ginagawa ko ang etong trabaho na to, Mama Sam Brusas. Welcome to my channel. Kamusta, Mama Sam? Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Gazel. I'm fine, I'm good, I'm great, I'm beautiful, I'm gorgeous. So, yun. Nakakaloka naman yung intro mo. Diyos ko, para ka namang kadisyagan. So, yun. So, my inspiration, gawin mo siya para sa sarili mo. Huwag mo siyang gawin para sa akin. Hindi, inspired lang ako sa'yo. Oh, inspired ka. Okay lang. Yeah. Okay lang naman na-inspired. O, di ba? Parang may halaman pa ako sa gilid. Kamusta naman, Gazel? Happy New Year. Happy Chinese New Year. Yes, I'm doing good. I'm doing fine. And wow, thank you for asking. Kasi minsan lang yung mga taong kaibigan kong nagkakamusta sa akin, akala nila masaya ako lagi. Pero masaya ako kasi ikaw lagi mo akong kinakamusta. I'm so thankful. Pero bago tayo magsimula, pero bago tayo magsimula, Mama Sam. Ay, speak. Promote ko lang to. Mura lang to. 30 patas. Ay! Bago tayo magsimula, Mama Sam, sa atin na mga tanungan kung kabog or ligwak, may itatanong muna ako ng bonggang-bongga sa iyo. Pinapatagal ba yung pagliligawan? Ano ba yan? So, ganun yung... Ako kasi as long as possible kasi, kapag gusto ko yung tao, tapos gusto ako ng tao, bakit pa natin patatagalin? Kumbaga parang, go na, tayo na, ganon. Kahit one day lang yan. Basta nagmamatch kayo doon sa mga bagay-bagay na gusto ninyo sa isa't isa. Yung hindi ba kayo yung parang kontra. Pero kasi my suggestion is, you have to getting to know each other. Ayun ang importante. Along the process. Doon nga tayo pumapalpa. Kasi kapag gusto natin, sige, patagalin pa natin to. Magpapatagalin pa ba natin to? Dapat tayo na. Ganon. Kasi parang sayang wasting time, di ba? Pero kasi parang siguro ako in my mind, kapag gusto mo yung tao, express mo yung feelings mo. Okay yon. So, ipakita mo yung nararamdaman mo na gusto mo siya. So, walang masama doon. And then, kung kaya mo maging kayo ngayon, di gawin mo. Pero kasi dapat aware ka din sa madidiscover ninyo ng mga ugali sa isa't isa in the process. Kasi syempre, hindi naman to yung puro ngitian lang kayo, hindi naman to puro yung saya-saya lang. Diyan talaga papasok yung risky. Kasi syempre, may mga madidiscover ka sa kanya, may mga malalaman ka, may mga, parang Bea Alonso lang, di ba? Parang, ligawan. So, match tayo, good tayo. Tapos bukas malalaman mo, ang jowa mo pala ay nasa likod ay politika. Ganon. Hindi natin alam kung jowa pa siya ng politika or what. Di ba? So, siyempre, dahil hindi mo inalam at kinilala yung taong to, doon ka magkakaroon ng Sa akin, para sa akin kasi, ayun yung mali ko sa sarili ko. Kasi pag may mga ako nakikilala, pumapasok sa buhay ko, enter lang ako ng enter, napapasukin sila. Sige, pasok kayo. Later on, malalaman ko, ganito pala ugali niya, ganito pala ang... So yun, doon pumapasok yun talaga, nililigwa ko talaga, as in talagang ligwa talaga. Yung parang wala kang puwang sa buhay ko, ganon. But siguro ang the best na gawin natin is mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga pinapasok natin sa buhay natin. Hindi lahat ng nakangiti ay mukhang anghel. Hindi lahat ng magandang mukha ay mukhang anghel. Sa kabilangan na nakikita natin ng magandang mukha, ang nasa likod niyan ay demonyo, di ba? So, mag-ingat tayo sa mga ganon. Kasi once na pinapasok mo yan, damage is damage. So, yon. According to my experience. So, dapat talaga, kung gusto mo papasukin ng isang tao sa buhay mo na kumakatok,
ay kilitisin mo maigi, kilalanin mo kung ito ba ay maayos, ito ba ay talagang bakit siya pumapasok sa buhay mo, makakatulong ba siya sa'yo, ano ba ang meron, kilala mo talaga ba ang pagkatao niya. So yun yung mga dapat mong alamin kung gusto mo talaga yung isang tao. Pero kasi ako, para sa akin, pakikipagkaibigan, it's okay. Pero yung papapasukin mo siya sa buhay mo, parang kailangan talaga ingat. Yes. At thank you, Mama Sam. May natutunan tayo for today's video dahil sa mga ibang klase si Mama Sam kasi mag-advise. Kumbaga, nandun na lahat. Isang tanong, bongga yung sagot. Yung ba, wala ka nang itatanong sa next kasi sinagot niya na lahat. Ganun siya kabongga. Hindi, Gaysel. Kasi syempre, it's about the experience. And I learned a lot sa experience ko. Diyos ko naman, sa edad ko naman na to, hindi naman na siguro bago sa akin yung mga mag-hi, yung mga mag-hello, kikiligin ka, dahil nakita mo cute, yung mga pabola ng mga sinasabi, hindi na bago sa akin yan. Kumbaga parang learn to your mistake. Marami na naging ganyan sa buhay ko. But you have to be open your eyes, open your ear, and then kilitisin mo maigi kung sino nga ba to. Kasi ang question dyan, bakit siya pumapasok sa buhay mo? Kung ang sagot niya, kasi gusto kita, na-inspired ako sa'yo, natutuwa ako sa'yo. Parang common na answer na yan sa mga taong pumasok sa buhay mo na niloko ka lang ng paulit-ulit. Kumbaga parang, ang isang tao kasi hindi siya papasok sa buhay mo kung hindi siya interesado. At kung bakit siya nandiyan, interesado siya, ayun yung alamin mo. Bakit siya nagiging interesado sa'yo? Eh, hindi ka naman kamukha ni Ann Curtis. Nakakabwisit. Nako, ang sakit naman. Hindi ka kamukha ni Ann Curtis, pero Bea Alonzo naman ang beauty mo. Nakakaloka. Kaya ayun nga, si Bea Alonzo nga iniwan. Hindi si Bea ang iniwan. At least, alam mo, good for Bea yon sa totoo lang. Na maaga pala, nakilala mo na yung tao. More than doon na wala pang kasal. Nagsasama na kayo, di ba? Tapos doon mo madidiscover yun lahat. Kaya dapat talaga, live-in muna. Nakakalok, I love it. Thank you, Mama Sam, ako tuloy, na-inspire din ako sa sinabi mo at maraming salamat. Ngayon dito na tayo sa ating Wait lang. Ako kasi talaga, Gator, may isa pa akong rules talaga pagdating sa relasyon na you have to go together. Yung gano'n, yung ako talaga sa mga nung nasa Pilipinas ako, kapag yung tao gusto ako, tapos sabihin niya, relationship tayo, tumira ka sa bahay ko. Or titira ako sa bahay mo. Ganon. Ayoko yung, dyan lang tayo sa Pilipinas, dito ka nakatira, dito ako nakatira. Kasi I don't know. Hindi sa wala akong trust. Mabubuo yung trust ko kapag nandiyan ka, nakikita ko. Kasi mas nakikilala kita. Mas nakikilala ko kung paano ka sa loob ng bahay. Doon ko malalaman, match ba tayo, malinis ka ba sa bahay, determinasyon ka ba sa buhay, masipag ka ba, marunong ka bang magtrabaho, o iaasa mo lang ang buhay mo sa akin. Ganon. Kasi ayoko kasi na inaasa yung buhay sa akin. Gusto ko kasi yung tipong, ako kasi independent ako, Casey. Yeah. Kasi mas gusto ko kasi na yung tao, yung kapag ikaw yung wala, ano yung ibibigay niya sa'yo? Yes. Pag nandoon kayo, kasi yung relationship, hindi naman to, syempre giving each other. Tulungan. Give and take. Kung may problema ka, tutulungan kita. Kung may problema ako, tutulungan ka. Pero wag naman yung para ipapasad mo sa akin yung buhay mo na ako ang magbabaka. Tuturuan kita kung paano mamuhay, kung paano pero you have to earn by your own. At ibigay mo sa akin yung earning mo. Yes. I agree with you, Mama. So, diba, ang saya-saya na may mga sa pageantry, napunta tayo dito. Pero maganda yun at sana gawin natin yung, inspirasyon yung mga sinabi ng Mama Sam para mapabuti tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Thank you, Mama Sam. Natanong ko lang yun kasi. Hindi naman pwede yung basta-basta ka na lang na hindi mo naman kilala yun. Basta you have to learn. Ako matagal ako sa isang relasyon Sino, ilang taon na kami niyan? It's almost 12 years. Grabe, no? Kilala ko na siya. Kilala niya na ako. Hindi naman kami nag-aaway, hindi naman kami nagbabakbakan, wala kaming away. Siguro may init ng ulo,
hindi mo na mapapansinin yung init ng ulo niyan eh. Kasi pag uminit yung ulo niyan, manahimik ka lang, bukas okay na yan. Ganon. Pero kasi you have to open talaga kung ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo, ay ganun din siya. Kaya lang ako kasi may katigasan din minsan yung ulo ko. Minsan kasi, alimbawa, party, tapos inabot ka na ng 12 o'clock, gusto niya umuwi ka ng alas 12, ano ko, Cinderella. So, kasi namin ko 1 o'clock ako, sasabihin ko kung anong oras ako makaka-uwi at darating ako sa timing na yon. Kasi pangit naman yung, ando doon ka sa party, sige, uwi na ako kasi mag-aalas 12 na. So, you have to finish everything. And then, pero kasi, ang main concern niya doon is, na pinag-aalala ako, magta-taxi ka, lasing ka, baka mapaano ka sa taxi, ayun yung main concern. Kaya hatid ka ba ng mga kasama mo, mga lasing kayo, so paano pag na-disgrasya kayo? Ganun yung mga main concern niya. So either na careful naman ako sa sarili ko, pero kasi syempre iniingatan niya ako at ayaw niyang mapaano ako. Ay, sayang. Sana may nagmamahal at minamahal. Ganun talaga ang feeling ng mahaba ang buhok, tapos kulot, naaapakan pa abot sa Pilipinas. Correct. Ayun yung maganda kay Nu. So, sasabihin niya talaga ganun yung nararamdaman niya kung bakit ano. Ako naman, syempre, ipaglalaban ko naman, ano, tingin mo sa akin, hindi marunong mag-ingat. Ganon. So, yun. So, doon nagkakaroon ng conflict. Doon kami nag-aaway. Ayan. Maraming salamat mo. Sa iba talaga yung mga experience ni Mama Sam, no? Nakakapagbigay sa atin ng buhay at saka iba ang Mama Sam talaga when it comes sa love life. Panalo talaga yung love life. Yung puso niya itag-uumapaw sa pagmamahal. Ayun ba? Kasi pag nagmahal ako, Gaisel, mahal ko talaga yung tao. Pag nagmahal ako, kahit kaibigan ko, mahal ko talaga yan. As in yung mahal kasi, nanggagaling siya sa loob ng puso ko. Hindi siya nanggagaling dito sa utak ko. So, pag mahal ko yung isang tao, kahit ba ulit-ulit akong nasasaktan, mahal ko. Pero kasi minsan, pag pinagana ko na yung utak ko, doon talaga. Kasi importante sa akin yung loyalty. Number 1. Loyalty, honesty. Ayan yung mga importante sa akin sa isang tao. Kung kaibigan kita, hindi mo kayang mag-open sa akin ng mga bagay-bagay dahil piling mo, mahuhusgahan ka, maling tao ka. Yes, tama yan. Tama yan, Mama Sam. Tsaka ako mas gusto ko ang kaibigan ko, isa, dalawa. More than doon, ang dami-dami kong kaibigan, pero mga plastikera naman. Kaya nga, nakakaloka. Ikaw ba, Mama Sam, ay madali ka bang ma-inlove at madaling mag-move on? Kasi ako ganun eh, madali ako ma-inlove pero mabilis din ako mag-move on. How about you? Madali akong magtiwala sa tao. Ako din. Hindi ako mabilis ma-inlove. Mabilis akong magtiwala kasi wala naman akong iniisip na pangit sa ibang tao. Kasi hindi ako yung tipong tao kasi, Gaisel, na parang yung sasabihin mo na mapanghusga. Hindi ako ganun eh. Ako yung tipong tao na hindi ko naman iaangat yung sarili ko para lang wala akong iniisip na kahit ano sa ibang tao. Clear siya. Pero kapag nalaman ko na ganito, kasi mahuhuli mo naman malalaman mo naman yung actions niyan Kapag ang actions niyan ay maraming mga alibay, maraming mga sinasabi, maraming mga kwento, kapag nagkukwento siya ng pangit sa iba, pangit ang ugali. Yes, tama. Naobserbahan ko yun, Mama Sam. Kasi wala ka namang sinasabi pero ang dami niya sinasabi against doon sa iba. Kaya wag na. Nandiyan sa sayo. Matakot ka doon. Matakot ka sa taong yun. Kasi hindi matakot. Ingat ka sa taong yun. Kasi yung taong ganon, kung may nasasabi sila sa iba, pero nakikita mo kasama nila yung iba, magtaka ka doon. Magtaka ka, baka ikaw rin may kinikwento din siya sa iba about sa'yo. Hindi ba? Ganun lang yun. But thank you, Mama Sam. At dito na tayo sa ating topic. Nakakaloka. Saglit lang naman, no? Nagparami lang kami ng viewers. Ito talaga yung topic namin. Kakabog ba or liligwak? Itong mga babanggitin kong mga girls ng bonggang-bongga. Kang kakabog siya dito sa Miss Universe Philippines or doon sa Miss Universe Beauty Pageant. Una nating girl na pag-uusapan, Miss Lorraine o Jimba ng Miss Universe Quezon City. Para sa Mama Sam, kakabog or maliligwak siya sa Miss Universe Philippines? What do you mean? Yung papasok sa semifinals o maliligwak? Yes. Or kasi ang hirap kasi nung tanong mo, Gaisel, kasi hindi pa natin nakikita talaga yung galawan nila. Pero according doon sa nakita ko dito kay Quezon City, for now
Hindi ko pa alam in the future. So possible naman na pumasok siya sa semifinals because of her communication skills, yung Yeah. performance niya. So parang feeling ko paghahandaan niya. So hindi ako magtataka kung makakarating siya sa semifinals. Pero possible din na maligwak siya. But for now, ando doon ako na malaki yung chance niya na makalusot sa semifinals because yung personalidad Yes. tapos strong, tapos marunong sa pasarela, tapos may beauty naman. So parang feeling ko siya yung tipong tao na hindi siya basta-basta maliligwak dahil marunong. Yeah. Yeah. Pero, pag halimbawa siya ang manalo dito sa Miss Universe Philippines, how about sa Miss Universe? May To be chance honest, hindi ko naman siya nakikita na manalo sa Miss Universe Philippines. Di ba? Ang Hindi ko pa taray. nakikita, hindi ko nai-imagine kasi nga hindi ko pa naman nakikita talaga yung totoong competition nila. Just Yeah. only parang regional or kung saan man, but hindi ko pa alam kapag sinama na siya. Kasi syempre, i-include mo dyan yung X Factor, i-include mo dyan yung extravaganza, may effort ba si girl or kung ano ba yung ipinapakita ni girl. So hindi ko alam. Pero kung halimbawa siya ang manalo ng Miss Universe Philippines sa ating bansa, hindi ko rin nakikita na papasok siya sa semifinals sa Miss Universe. Kasi parang kulang sa parang hindi ko alam. Parang siguro kung babaguhin yung styling, hindi ko nakikita very strong contender. Yeah. So Ayan. nothing impossible naman eh. Malay mo Yeah. naman, gawin na yung lahat ng mga. Hindi ako against sa kanya ha. But gusto ko kasi muna makita lahat. Yes. Kaya din yung nasasabi ko, don't get me wrong guys. Yeah, tama. Ako din, yun din yung nakikita ko. Kakabog siya dito sa Miss Universe Philippines, pero sa Miss Universe, hindi na. Kasi maraming ganyang type of beauty sa Miss Universe. Ganon, marami ding matatalino. So ganon yung aming prediction. So far lang ha, hindi pa namin alam kung bukas sa tumbling pala siya, mag-split, ganon. So far lang, ito yung aming sa kanya. Ano ba tawag doon? So far, yung aming masasabi sa kanya. Next na girl. Nakakaloka naman kasi yung topic mo eh. Parang hindi ko naman alam kung ano yung performance level nila, di ba? Ayan mo na. Pero sige lang, laro lang to ni Gaisel. Next na girl, syempre, yung basis mo nito ay yung kanyang local pageant, Cyril Payumo. Kakabog ba sa Miss Universe Philippines or maliligwak uli? Actually, possible naman siyang kaya niyang pumasok talaga sa sa Miss Universe Philippines because of her beauty, yung height, yung kanyang performance. Pero kasi she need to improve more. Ayun yung sinasabi ko kasi bakbakan to ng mga magaganda. Bakbakan ng mga magaganda. So, kailangan mo siyempre i-improve yung sarili mo. Kahit naman sino kapag hindi ka nag-improve, di wala din. So, kung ayun yung ipapakita niya, beauty, ganyan, tapos ganyang performance, ang tanong ko dito, sapat ba para makapasok ka sa semifinal? So, yun yung dapat mong i-level up. Kasi syempre, kung gusto mong pumasok sa semifinals, dapat improve mo yung sarili mo, i-level up mo ng bonggang-bongga. So for now, para sa akin, kung ganyan nga lang yung ipapakita niya, hindi. Ligwa. Pero kung magpapakita siya ng mas bongga, mas level up, I think malaki yung chance. Kasi may beauty talaga figure. But for now, I think kailangan ko muna siya makita yung level up pa more. Kasi yung beauty subjective na yan Kumbaga parang ay maganda to. Pero marami ding maganda na naliligwa. Kung sa Miss Universe nga silang Mexico, may height na, may body na, may beauty, pero naligwa. Naligwa. Kasi walang effort. Oo. Yes. Correct. Next, kaka-announce lang nito kahapon ng bonggang-bongga mamasang. At saka one of the most sexiest girl, Anita Gomez, Miss Universe Zambales. Kakabog ba siya or maliligwak? After makita mo yung announcement, after makita mo yung interview, after makita mo yung press presentation, I think kakabog ba siya sa'yo or maliligwak? Tapos syempre meron pa siyang binigay sa akin na video greetings. Yes! Nakita ko yun sa Facebook. Di ba naligwak to dun sa naligwak to dun sa Miss Earth? Yeah. Hindi kasi base 2021.
Hindi kasi basihan dito yung maliit lang yung bewang mo ay pasukan na sa banga. Hindi din basihan dito na morena beauty ka, pasukan na sa banga. Ang basihan dito, syempre, kung ano yung performance at lakas na ipapakita mo. Sabi ko nga, si CJ Apiasa, naligwak siya sa Binibining Pilipinas, pero pumasok siya dito sa Miss Universe Philippines. Yung nangyari kay CJ Apiasa, hindi rin naman natin masasabi ganun din ang mangyayari kay Anita Rose Gomez. So possible na maligwak pa rin siya dito sa Miss Universe Philippines dahil kailangan niya i-level up talaga yung sarili niya. Pero sa nakita ko naman yesterday, mukhang may laban naman si girl na talaga nung, alam mo, kumakabog ng bonggang-bongga. Pero hindi pa rin dapat pa rin talaga niya isagad yung sarili niya kasi it's not enough. Yes, kasi sa totoo yung sinabi mo, hindi basihan yung waistline para kumabog ka sa Miss Universe Philippines. Kailangan talaga ng performance, matinding performance, at saka syempre maganda din yung kanyang backstory kasi. Pero ang hindi ko sa Miss Earth kasi virtual yung eksena nila, pero naligwak pa rin siya. So ibig sabihin hindi talaga siya betchina ng Miss Earth. Hindi ayaw ng Miss Earth ng super sexy talaga. Pero bibigyan natin syempre ng benefit of the doubt si Miss Anita Gomez. Syempre, hindi pa natin nakikita yung performance na 2021 pa yung sa Miss Earth. Ngayon, lalaban siya sa Miss Universe Philippines. I think naman handa naman siya. Tingnan natin yung kanyang i-level up dito sa Miss Universe Philippines. Kasi dyan nakita ko to behind the scene eh. Yung behind the scene parang sobrang tahimik lang siya, ganon-ganon. Walang ayos, kita ko siya. Pero kahapon, oh my God, ang lola mo, iba na. Oo. Tapos, in fairness naman, as in talaga, kung titignan mo talaga, may laban si girl. Pero kasi syempre natatakot ka pa din na baka mawala yung laban mo kasi malakas yung mga kalaban. Oo. But pero you have to effort, extra effort talaga. Yun lang masasabi ko. Lahat sila possible na maligwak. Promise. Ako na nagsasabi. Possible din naman na pumasok. Yes. Pero I like Anita. I like Anita. Sabi niya kasi doon sa video message niya kahapon, I miss you daw. Ibig sabihin, nag-meet na kayo somehow. Wow. Thank you so much kay Mr. Alvin Fortuna. Di ba, kabugera? Para sa'yo, mamasam. Iba ang pagmamahal ni Sir Alvin sa'yo. Pero syempre dapat Anita, magpakita ka pa din talaga ng bongga. Hindi sa dahil sa magpakita talaga siya kailangan ng yung deserve to ka. Sabi ko nga kung si CJ Apiasa naligwak doon sa so possible din naman na pumasok din siya dito sa semifinal. Kasi syempre kumbaga para kung titignan mo, palabad din naman si girl. Kasi kung makikita mo yung behind the scene, talagang iba siya sa behind the scene. Oo. Yeah. Tapos, kung makikita mo naman dito sa ay umariba. Iba na. Medyo napag-level up niya yesterday. Oo, na may level up. At yung level up ba na nakita ko yesterday is sapat na para malaman ko na na masabi ko na papasok siya sa semifinals or siya yung magiging Miss Universe Philippines. I don't think so. Yan. Coming from Mama Sam. So, ligwak mo na ngayon, so far, si Miss Anita Rose. Parang you have to wanted kasi hindi din naman natin masabi at hindi din naman natin hinuhusgahan yung kapalaran na ng girls dito. But you have to be realistic na we need to strongest candidates talaga, lalo na ang susundan ay si Michelle D. So, mas expect ka na dapat makahanap tayo ng very strongest candidate na may determinasyon at plus may dedication talaga siya sa Philippines. Hindi yung Philippines lang yung sash niya. Yes, ayan. Grabe, coming from Mama Sam. Next, natin pag-uusapan, one of the most beautiful to sa sa mga girls na pag-uusapan natin. Sa mga previous stint niya sa Binibining Pilipinas, kilala mo na to, Stacey Gabriel. Kakabog ba or maliligwak? Yung basis pa natin ay yung Binibining Pilipinas 2022. Feeling ko papasok to sa semifinals. Malakas. Pasok to. Kaya lang kasi, ang problema lang kay Stacey, ano ba ang laro mo dito? Yeah. Ano kayong ibuga? Kung sa Binibining Pilipinas ka, nakipaglaro ka ng bonggang-bongga, second run, kinauwian mo . So, you have to know na parang, ano ba ang laro niya dito? Ano ba yung laban niya? Kung si Samantha Panlilio nga, may laro di ba? Hanggang semifinal. May patabog lagi. Di ba?
So, yun. So, ako, ganun din ako. Semifinals, parang feeling ko papalo to ng bonggang-bongga. Pero yung sasabihin mo na magta-title, parang hindi ko nakikita kasi sa sobrang dami ng magaling. But she's the most, one of the beat talaga. Yes, oo. One to beat talaga yung lola ninyo kasi dahil meron siyang ganda na hindi natin, hindi basta-basta. Hindi mo pwede underestimate ng ganun-ganun na. Yes. Parang At saka feeling ko capability. makikipaglaro. Kayang pumasok ng top 5. Ayun! Grabe si Stacey. Excited din ako sa kanya sa journey niya kasi nga dedicated din naman talaga siya dito sa Miss Universe Philippines. So good luck sa you, Stacey. Ngayon naman bago to, yung next nating girl na pag-uusapan, I know, kilala mo na to siguro siya. From Baguio City, Tara Valencia. Grabe yung beauty. Siyempre, mataas yung expectation sa Baguio, di ba? Kasi siyempre, last year, nag-perform sila ng bonggang-bongga. Depende sa papakita niya. Sa totoo lang, hindi ko naman pa siya kilala kasi, pero yung beauty, gusto ko yung beauty na meron siya. Parang feeling ko strong. Feeling ko strong. Feeling ko may kakabog. Parang feeling ko, ito yung makakatapat ni Stacey talaga na, alam mo yon na ganda lang. Gandahan. But, tignan muna natin, Gaisel. Hindi ko pa rin kung ano. Kasi itong si Miss Tara Valencia, isang cum laude, talaga ng bonggang-bongga, 5'9" ang height, at talagang ang sexy, ang ganda-ganda, walang budol talaga yung ganda. At talagang Stacey Gabriel din yung mukha, pero mas matangkad nga lang siya kay Stacey. So parang level up siya ni Stacey pang iniisip mo, pero baguhan siya. So tingnan pa rin natin kasi doon sa mga kung previous performance ang basihan, mukhang maliligwak siya sa Miss Universe Philippines kung hindi talaga niya ele-level up yung sarili niya. Ito naman mamasang talagang comeback queen, recycled queen. Chris Tiffany Hanson, kakabog ba or maliligwak? Malaki yung kumpiyansa ko kay Chris na makikipagbardagulan to. Kasi syempre hindi naman siya siguro magpapatalo ng ganun-ganun, lalo na she's from Intercontinental, di ba? Yes. Pero she had to be careful. Siya yung tinalo ni First Wang nung Miss Intercontinental 2014, naging second runner-up lang si Miss Chris Tiffany Hanson at ang nag-title ay si First Wang ng nakakaloka. Pero yun din yung iniisip ko kay Mama Sam. Para wala kasing bago. Wala akong nakikitang improvement since 2014 sa Miss Intercontinental kaysa doon sa Cebu. Kasi nung nakita ko yung pageant sa Cebu, muntik pa siyang masilat ni Bantayan Island. To be honest, muntik pa siyang masilat. So, yung candidacy niya dito sa Miss Universe Philippines ay talagang nagdidelikado ng bonggang. Actually, delikado. Ayun, delikado siya. Baka ma-El Tukuyo pa yung lola ninyo. So, kailangan talagang pukpukan. Kailangan talaga ng pukpukan talagang pag-iinsayo, pag-training ng bonggang-bongga. Ito ang next. Nabigla tayong lahat nito. Bakit sumali siya? Victoria Velasquez Vincent. Kakabog na ba ngayon or maliligwak uli? To be honest, I'm a little bit afraid. Kung wala silang ipapakitang bago, repackaging, parang feeling ko, ang pinakamalayong mararating nito, top 5. At hindi naaangat. Parang ganun lang, oo. Ewan ko sa inyo ha, pero yun yung ko. Sabi nyo nga, lagi naman. Pero, depende kasi. Alam mo, dapat kasi matuto tayo sa ganito eh. Kapag nagka-comeback ka, you have repackaging. Yung hindi namin makikita, yung nakita sa'yo nung nakaraan. Pero kasi kung yun lang yung makikita namin sa'yo nung nakaraan, kung nung nakaraan nga, nag-second runner-up ka or nag-miss charity ka, so dapat ngayon, i-level up mo yung sarili para mas makuha mo yung more. Kasi kung magre-relay ka lang sa swerte, or magre-relay ka doon sa ganda mo. Sa luck. Oo. So, ang tanong, may swerte ka ba ngayon taon na to? Nakakalok. Oo nga no. Kasi kung mag-relay ka rin sa swerte tapos hindi mo pukpukin yung sarili mo para mag-training, wala talagang mangyayari. O diba? Kasi alam mo sa totoo lang, I learn a lot. Halimbawa kay Celeste Cortesi. Si Celeste maganda. Ang sinasabi nila, ako, Diyosa to, panalo to sa Miss Universe, lahat tayo tumingin doon sa ganda niya. Pero kasi, ang tanong,
ano bang performance at ano ba ang paghahanda, preparasyon na ginawa niya to make herself more level up. Di ba? Eh siya Yes. mismo, nag-relay na lang din siya doon sa ganda niya eh. Parang umasa na lang siya sa ganda niya eh. Tapos, nag-training naman siya for a while. Ayun yung sinasabi ko, yung training is not enough. Kailangan talaga may dedikasyon ka, may determinasyon ka, na may goal ka na, I want to get this. So, may nakita naman tayong, in fairness naman, kudos naman kay Celeste, nakita na Yung improvement. mula noong nanalo siya ng Miss Universe Philippines hanggang ano. Pero kasi, kung tatanungin mo ko, parang enough ba? 'Di ba? Ayun yung sinasabi ni Atisa Manalo, na ang sabi niya, dapat isagad mo yung sarili mo kasi ang tanong dyan, yung hinanda mo bang preparasyon, enough ba para manalo ka? Yes, ang bongga. So, ganun yung nangyari. So, para sa akin, it's not about the beautiful face, it's not about the tallest queen, it's about the performance na ipapakita mo sa entablado. At whole package. Lahat naman eh, kung maliit ka, pero nag-perform ka. Halimbawa, si Stacey, sinasabi, naku si Stacey kasi maliit kasi. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede manalo. Yes, tama. Kasi Pwede Demi siyang maliit. pwede siyang lalalahanin ninyo, ang maliit ay nakakapuwing. Pero kasi kung gagawa siya ng hakbang na parang ipapanalo niya talaga yung sarili niya, makukuha niya yung corona. At kahit si Quezon City, sabihin naman natin na parang feeling ko hindi eh. Pero kung kakabog siya, pwede tayo masurpresa. Yes. Tama. Pero siyempre kung ang ayos niya ay katulad doon sa Quezon City, nung lumabas siya ng Quezon City, parang feeling ko is not enough para masabi mo na kailangan makuha nila yung perfect na yung perfect na ayos, yung perfect na makeup. Katulad na lang ng ni Alexi. Okay. Si Alexi, she's a very strong, powerful, nakikita natin na talaga namang brusco yung dating. But hindi ko pwedeng sabihin na, naku si Alexi na mananalo dito kasi siya yung pinaka-brusco. Siya yung yung dating. Paangas ang dating. Powerful. Yes. Pwedeng, yes, totoo, tama tayo na pwedeng, naku mo kasi to ha. But, hindi ko rin magagaranti kasi syempre depende sa makakalaban nila eh. Ang labanan kasi ngayon, neck to neck, strong to strong, and then dapat mag-effort sila. Dapat makuha talaga nila yung proper na ganda, na alam mo yun, yung parang yung appealing ba? Dapat may charm, dapat may love. Yes, tama. Kaya yun yung workout talaga ng bonggang-bongga ni DDB kasi hindi namin nakikita at hindi nagre-reflect sa kanya yung totoong pagka-Miss Universe. So far, malay mo, susunod na mga araw, bigla na lang siyang mag-boom at bumulaga dyan ng bonggang-bongga. So, next mamasang ito talaga pinag-uusapan, maraming fans, maraming may makinarya, fresh, at talagang ang dami talagang nagsasabi na siya na at ready na daw ang Pilipinas para ipadala ang Black, Alexi May Brooks. Si Alexi maganda yung backstory niya, nakaka-impress. Kumbaga, kung lalim ang pag-uusapan ng kwento, dahil galing sa hirap, maganda yung kwento. Pero kasi ang sabi ko, it's about the organization pa din at the end of the story kasi parang hindi natin alam, di ba? So ako, matutuwa ako kung si Alexi ang mananalo kasi bago yung ino-offer, bago yung ipinapakita. Kumbaga, bagong putahe sa atin. Katulad ni tawag dito ni Quezon City, ganon. Kung mananalo sila, bagong offer ng Pilipinas kasi whenever nagpadala tayo ng Black Beauty. So tingnan natin kung sila yung first na makakakuha nito, di ba? Yes. Oo, pero potential at possible. So yun. Yes, malaki ang potential. So yun lang yung masasabi ko. So doon naman sa other side, syempre titignan natin bakit sila ang ipapadala, bakit hindi sila pipiliin kung sakasakali. Ayun yung mga dapat nating isipin.
Bakit sila ipapadala at bakit hindi sila ang pipiliin kung sakasakali? So, yun. Yun lang. Hindi ko na-elaborate yun. Kayo nang mag-isip. Ayun, nag-gets naman siguro ninyo yun, di ba? So, possible talaga kung meron mang ipapadala ang Pilipinas na Black Beauty, parang si Alexi May Brooks talaga ang the best na kung gusto nila. Kung gusto nila, kung ready na ang Pilipinas magpadala, parang siya ang pinaka-ready na ipadala natin sa international. For me, how about you, Mama Sam? Ako, hindi ko sasabihin na parang siya ang pinaka-ready. Actually, bulag tayo dito sa parting to eh. Marami tayong mga Black Beauty na sobrang magaganda din, sobrang magagaling din yung kanila. Ganito din yung feeling natin. May kamukha pa nga ni Gloria Diaz, may magandang backstory, magandang kwento. So unfair naman tayo kung sasabihin natin siya yung pinaka-ready. Bakit? Ano ba something special na meron siya at ano yung wala? Lahat naman sila special. Di ba? So, masyado na tayong overhype sa ganitong part. Ako, magiging prangka ako dito. I think malaki yung chance ni Alexi for this time kasi of course nakita natin yung impressive na performance niya doon sa Iloilo. And then first time ng Iloilo magpadala ng Black Beauty dito sa Miss Universe Philippines. So na-amaze tayo doon. Pero kasi huwag din natin kalimutan din naman, i-credit yung mga lumaban natin na Black Beauty na nag-performs din, na pinag-usapan din ng bonggang-bongga, na naging mainit din sa mga mata natin. Kung sasabihin natin si Alexi lang. So, hindi naman ako papayag sa gano'n kasi lahat naman ng mga Black Beauty na lumaban dito sa Miss Universe Philippines, they are trying their best na manalo sa competition na to. And either me, I wanted to win na talaga yung Black Beauty. Kasi syempre, parang malaman natin na willing ba talaga ang Pilipinas. So, yon. So, ako, full support ako kay Alexi. Pero tulad nila sinabi ko, may mga demerit kasi sila na ipinapakita na hindi ko rin nagugustuhan. So, katulad na lang, bawa, prototype ni Susubini Tonsi. Kung ako mag-iisip, parang magpapadala ba talaga tayo ng ka-prototype ni papasok ba to sa listahan talaga natin or hindi? Ayun din dapat yung isipin ng team nila para maiiwasan yung mga ganitong usapin. Kasi yung mga tao kasi, ang binabato kasi, ka-prototype siya ni Susubini, no? Which is naman na totoo, na parang naging powerful siya because of the looks ng maalas sa Susubini Tonsi. And then may nanalo na kasing ganon sa Miss Universe. Do you think kukuha pa sila ng uli na another na ganon? Yun talaga. So, ayun talaga. Maging totoo tayo doon sa part na yon. Huwag tayong kasi tinitira nyo naman kasi ganito. Kasi yun yung totoo. So, wala namang nananalong Miss Universe na prototype beauty kasi they are wanted to show na another beauty. So ngayon, kung gusto niya talagang mapansin talaga ng todo-todo, baguhin talaga yung styling. Ayun. And then I saw naman na binabago naman nila, tinatry naman nila maglagay ng mahabang buhok or kulot na buhok na mahaba. So, okay yun. Kasi mas maganda kasi ma-identify siya as yung walang kaparehas. Tama. Yun din yung gusto ko. Hindi naman siya kamukha. Ayun, doon ako naiinis sa part na yun eh. Na parang ang sinasabi kasi nila ng mga tagahanga na hindi naman siya kamukha ni Alexi, ni Susubini Tonsi, kayo lang ang nagsasabi. Bakit yung mga taga-Thailand, kapag konting rampa lang nila, sinasabi ninyo, naku, ginaya si Catriona. Hindi naman talaga prototype. Bakit yung prototype mismo, hindi natin matanggap at hindi natin masabi na prototype kasi talaga siya. Medyo delikado tayo dito. Kasi sarado yung nila. Doon ako, yung parang one-sided lang tayo. Ma-reach out, ma-praise lang natin yung gusto nating kandidata. So, hindi maganda. Dapat matuto tayong i-accept na baguhin natin konti, ganito yung itsura. Maganda si Alexis sa totoo lang. May mga nakikita akong video na nakikita ko, maganda talaga siya. Pero kasi hindi ko naman siya pa nakikita in person. But the way kung paano siya kumilos, paano siya magsalita, impressive. Ayun yung masasabi ko, impressive. Na ayun yung magpapanalo sa kanya.
a little bit afraid, but nandoon yung kumpiyansa ko na kung tatanungin mo ako, maliligwak ba to dito sa Miss Universe Philippines or hindi, I think papasok to sa semifinals. Yeah. At kakabog din naman. Hindi yan paano ng kakabog din naman. Pero hindi ko pa nakikita yung corona. Malaki yung chance. Kita ko naman na malaki yung chance niya. Pwede din manalo na Miss Universe Philippines this year, hindi natin alam. Pero kung pupunta tayo doon sa Miss Universe na at kung ang tatanong mo sa akin, mananalo ba siyang Miss Universe? Ayun yung hindi ko masasagot sa inyo. Kasi una, tingin nyo ba ang hinahanap ba sa Mexico is a Black Beauty? Ayun yung number one. Papayag ba yung ibang bansa, lalo na mga Latina, na magpapatalo sila sa isang Black Beauty? Kasi dapat i-consider mo din sino ba ang may-ari ngayon. Ano ba yung hinahanap nila? Ano ba yung gusto nila? So, i-consider mo yan lahat. Pero kung sasabihin mo, nako, pag si Alexia ang pinadala mo, mananalo tayo ng Miss Universe. How do you know? Correct. Di ba ang bongga naman pa? Paano ninyo nalaman? Manghuhula ba kayo? Si God ba kayo? Hindi ko sabihin dito, wag tayo magpakasiguro. Kasi minsan sa sobrang kakasiguro natin, doon tayo nalalagay sa alanganin. Minsan sa kakapush natin sa isang bagay, lalo tayo, bakit si Celeste, di ba? Push na push kayo kay Celeste noon, tapos yung natalo ngayon sasabihin ninyo, ay nako, maganda lang siya. O lahat na ng panlalait narinig na nabasa ko na regarding kay Celeste. Pumahala ninyo. Wag ganon. Kumbaga para kasi, masyado kasi kayong nalunod doon sa nakikita niyo. Isang basong tubig. Mga tayong lahat, bigla kanya-kanya na tayong escape na, ganon. So ang akin, yung chance ng mga girls dito, malaki at lahat naman sila nag-e-effort. So to make once and for all lang, na in fairness naman sa mga kandidata natin ngayon dito sa Miss Universe Philippines, talaga namang bongga. Bongga. Pero ang tanong ko, gano'n nga ba talaga kabongga? Kasi baka mamaya pangalan lang. Marami ng ganito bongga, pero pagdating ng wala mong pala ibubuga na. Napakarami actually. Halos nga lahat, konti lang yung sumabog. So, pero ito Mama, laban lang Alexi, and then wait lang sila. Laban lang Alexi, and then of course yung support naman namin nandoon. Pero syempre yung pagiging real talk din namin, hindi mo rin naman mawawala sa amin. Pero kasi nandoon kasi pangit din naman yung puro lang tayo praise, tapos hindi na nila nakikita kung ano yung dapat nilang i-improve. Kasi minsan kasi nami-misinterpret kasi kami dahil akala nila ayaw namin dun sa kandidata. Pero lagi yung tandaan kung sino yung lagi namin pinupuna, ayun yung gustong-gusto namin. Yes, tama. Hindi kasi nila yun alam. Dapat, kaya pinupuna namin para mag-improve, para lumevel up. Hindi yung pwedeng nag-stuck lang sa doon na merong kung anong nakikita namin. Next nating pag-uusapan, siya yata ang pinakamaraming experience, nakakaloka. Sumali sa Supermodel of the World, sumali sa Mutya, sumali sa Binibini. At ngayon, nandito na Christy McGarry sa Miss Universe Philippines. Kakabog ba yan or maliligwak? Siya actually ang pinaka-alta dito sa batch na ito. So, ano masasabi mo, Mama Sam? Ang question ko kasi dito, marami na siyang nasalihan, ikaw na nga nagsabi. Pero ano ba ang naipanalo? Yes. Ayun yung number one na nakakaisip ako. Tapos ang number two na questionable sa akin dito, 2 beses ka sumali sa Intercontinental, same pageant, same international pageant. So kung tutuusin, sa pangalawang pagkakataon, alam mo na kung ano ang galawan dyan. Pero hindi ka nanalo. Yes. Diba? So, dapat ba ako ma-amaze? Excited ako. Yes. Yung excitement ko nandoon kasi parang, oh my God, nandito si Christy McGarry. So, interesting. Pero, I'm looking forward kung ano ang transformation, ano ang repackaging na gagawin mo sa laban mo. Kasi kung aangsa ka nga lang sa ganda mo, kahit ipadala tayo to sa Miss Universe, kung wala namang gagawing effort, kung walang gagawing extra mile, kung walang gagawing pagbabago, parang feeling ko wala din. Kung ganda, maraming magaganda pagdating sa international pageant.
Yeah. Beautiful, maraming the most. Isa na nga halimbawa ko sa inyo, si Mexico noong last year. Sino bang hindi nagagandahan kay Mexico? She looked like Virgin Mary na. Height, my height. Class, my class. May talino. Idagdag mo pa dito si France. Idagdag mo pa dito si Dominican Republic. Yung mga Diyosahan na yung mga beauty nila to the highest level din, na katulad din ng level ni Christy McCary. Pero naligwak, di ba? So, ngayon, ang tinitignan ko dito, syempre masaya na laban to kasi well experienced. May lumaban na sa international pageant, nag-first runner-up, nag-top 15, lumaban sa 2 national pageant, Pilipinas. Supermodel of the world. Ganyan. Iba yung panahon niya noon, iba yung panahon niya ngayon. Ano yung masasabi mo na suportado siya ng mga malalaking artista, ng mga laking sa alta syudad, mga malalaking celebrities? Ano masasabi? Kasi talagang siya talagang pinipeg ng mga artista. Okay lang. Wala namang problema doon. Oo. Sa bagay, hindi naman yung mga artista. Kung siya naman yung mananalo, isa din naman siya sa mga nakikita kong pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. Kasi nga, height, beauty, ganon. Madali para sa kanya to. Magiging madali para sa kanya to. Pero madali din tayong maliligwa pagdating sa Miss Universe. Nakakaloka! Remember, Celeste Cortez, siya ang pinakamaganda noong 2022 sa Miss Universe Philippines. Lahat tayo na amaze sa beauty na meron siya. Lahat tayo talaga na mangha. Diba? Pero naligwa natin na siya na pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines, pero na-el-tukuyo tayo ng bonggang-bongga. So, tulad na sasabihin ko, kung wala tayong babaguhin na pagbabago, yes, she's a qualified. In fairness sa kanya, I love her and I like her. Pero kasi dapat nakita din naman natin talaga yung determinasyon sa laban na to. Hindi po pwede yung sasabihin mo ganda lang. Hindi mo pwede sabihin sa akin na height lang. So, kung ganito lang yung gagawin natin at ipapanalo natin yung mga ganitong klase ng beauty, pero walang effort, walang determinasyon na tayong makikita, hindi mo tayo magtaka kung maliligwak tayo sa Miss Universe, di ba? So, ako, sabi ko nga si Christy, ano siya, maganda siya, promise, pang package talaga. Pero dapat ang gawin talaga dito, syempre, ipakita nila yung another side of Christy. Yung side na nakita ko na sa Binibining Pilipinas, nakita ko na sa Intercontinental, nakita ko na sa ano. Sa mga nakita natin, di ba, hindi nga siya nag-title. Yes. Laban nila dun sa Binibining Pilipinas during her time. She young, she fresh, di ba? Pero kinabog siya ng P Awards ba? At saka ni Janicel, take note, diba? Mas matalino tong si Christy. So, hindi ako umaasa sa ganda lang. Basta ngayon, after Michelle D, dapat makita natin yung may transformation ang girl. Kasi yun talaga yung magbibigay ng spicy sa laban. Kapag nakita mo yung transformation. So, ayun yung inaabangan ko sa kanya. Pag nakita ko yon, talaga ako na mismo magsasabi, oh my God, panalo, di ba? Pero kapag hindi ko nakita yun, tapos nakita ko pa rin yung dating nakikita ko noon during her time na lumalabas siya sa ganitong pageant, parang malulungkot ako. Sana mag-level up, mag-transform talaga. Kaya ito Mama Sam, ang last na nating pag-uusapan, syempre, sino pa ba? Ang the only Atisa Manalo. Hindi namin siya favorite, last lang namin pag-uusapan. Maliligwak ba siya or hindi? Or kakabo? Alam mo, sa totoo lang, ang maganda kasi kay Atisa Manalo, for me para sa akin, hindi sa gusto ko siya eh. Gusto ko siya kasi naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa sipag niya, naniniwala ako sa dedikasyon. Naniniwala ako sa dedikasyon niya, naniniwala ako sa kanya. At I trust her.
Yung parang tipong pag siya kasi yung pinadala mo sa Miss Universe, parang alam ko natatrabahuhin niya yon dahil hindi siya tamad. Oo, tama. Alam kong Tama. pag-aralan niya yung gawa. Eh bakit pa tayo lilihis kung nakikita na natin sa isang taong ganito? Bakit pa tayo maghahanap ng iba? Dahil may nakikita tayong mas maganda, dahil may nakikita tayong mas matangkad. Kung tutuusin ako feeling ko pa lang to. Total package si Atisa Manalo. May beauty, masa yung dating. Plus, meron siyang tinatawag na determinasyon. May brain din naman. Kumbaga, nasa kanya lahat eh. Machi-check mo lahat ng box sa kanya. Magaling sa performance. Marunong mag-perform. So, hindi ko kasi kailangan tumatumbling. Hindi ko kailangan ng sobrang pakad. Hindi ko rin kailangan ng sobrang maganda. Ang kailangan ko dito, yung tao na may determinasyon. Ayun yung gusto ko. Yun yung hinahanap ko ngayon sa mga girls. Yung ano ba yung determinasyon mo? Ano ba ang meron ka? Ano ba ang kwento na meron ka? Ano ba yung effort na meron ka? Ayun. Hindi yung effort na nag-iingay ka lang dyan. Gusto ko yung effort talaga na tinatrabaho mo at nakikita kong nagtatrabaho ka. Yes, ayan. Thank you so much, Mama Sam, ha. Pero sa lahat ng nabanggit natin ito sa 10, sino ang halimbawa hindi mananalo na masasaktan ka? Si Atisa. Ganun talaga, no. Halimbawa hindi siya masasaktan ka talaga. Parang feeling ko kasi si Atisa is enough for this year. Amazing. So, pero kung mananalo yung iba, oo, magiging masaya tayo. Magiging masaya din ako. Pero nandoon ako kasi parang feeling ko kasi it's for Atisa for this year. Parang pag sinugal natin si Atisa, parang hindi ko naman masasabing magta-title siya sa Miss Universe. Pero dahil sa ipinakita niyang determinasyon sa akin noon, kasi ang maganda kasi kay Atisa, hindi ko siya paborito noon. Hindi ko siya gusto. Si Christy McCary, gusto ko siya eh. Yes, totoo. Sobrang like ko siya noon na parang, uy nako, mananalo to ng Intercontinental na kasi 2 beses na nanalo. Tapos parang feeling ko, madali sa kanya yung corona. She's a beautiful. I love her. I like her. Perfect. Pero kasi nag-iba na yung pananaw ko. Hindi lang pala sapat yung beautiful ka. Hindi lang naman pala sapat yung magaling kang kumuda. Dapat kasi meron ka talagang dedication. Sabi nga ni Pia Wurzbach, if you have a strong mindset and good heart and good determination, mananalo kang Miss Universe. And Florence Gray, based on her experience, nakita natin may dedication, may good heart, may humbleness, and then nandoon lahat, nanalo Miss Universe. And then si Atisa kasi parang ang ginawa niya sa akin, hindi ako believe sa kanya. Pero napabilib niya ako. Dahil sa dedikasyon meron siya. Yung kaya sa kanya dati. Pero yung dedikasyon kasi, tapos yung lumaban siya ng Miss International, napa-amaze niya ako doon na parang, kaya naman pala niya talaga. So, totoo naman pala talaga. Hindi kasi siya yung, lumalabas lang sa bibig niya. Ayun yung kakaiba kay Atisa. Yung talagang yung alam mo yung nung in-interview siya nung after niyang maligwak sa Miss International, tapos yung tanong pa dahil may birthday yung Venezuela kaya na siya nanalo. Hindi niya sinabi na ako ang deserving. Sinabi niyang kulang ang paghahanda ko kaya hindi ako nanalo. So, di ba? Very humble. Yes. Hindi niya sinabi ako ang magaling. I wait her long time ago. I wait her sa Miss Universe Philippines kasi nagparamdam siya na lalaban siya noon tapos biglang hindi matutuloy. So nag-wait ako sa kanya ng many years. Ngayon nandito na siya, pakakawalan ko pa ba? So ngayon, ang ano na lang dito kay Atisa, sana wag ako ma-disappoint sa'yo. Ganon. Yeah. Oo, yun na lang.
Kasi kung ganun pa rin yung performance mo at wala rin pagbabago, mga nakaka-disappoint talaga. So, ayun kasi yung ina-expect ko sa kanya ngayon. Ayun. Expect ako sa kanya ngayon ng more. 'Di ba? So, Mama Sam, sa ngayon sa mga nabanggitan nating mga name talagang pinag-uusapan, may ine-expect ka pa bang sasali or may ine-expect ka pa bang magbabago sa Miss Universe Philippines na may mukha ka pa bang inaantay sa'yo? Meron. Ako din! Diyos ko! Kung alam na Ayun. ninyo. Pero kasi isa din impressive din ako kay Miss Quezon City, na-impress din ako sa kanya. Na-impress din ako kay Alexi, ayun. Totoo, na-impress ako dyan. Totoo, nakaka-impress sila. Na-impress din ako kay Anita Rose. Yes, Anita. Kasi nakita ko yung behind. Tapos kahapon, sabi ko, ayun, gano'n. Mapapaano ka talaga, mapapagustuhin ka naman talaga sa kanilang mga bonggang-bongga. Yes, thank you Mama Masam sa pag-guest mo dito sa aking channel for the 4th time. Bilang talaga for the 4th time. Maraming. Kasi hindi ko naman ako invite eh. Kasi Mama Sam, hindi ako naka-stream yan. Nahihiya ako doon sa YouTube live na walang kakwenta-kwenta mag-live. Nag-aaway lang tayo. Paano nakakaloka kasi doon eh. Oo, pero thank you Mama Sam. I love you. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng pa-unlock. At syempre, ano ang masasabi mo? At plug your channel and your Facebook. Yung mga pag-lip-sync mo doon sa Facebook, i-plug mo na. Wala naman. Alam na ninyo yun. So, siguro naman kilala naman na ninyo at alam ninyo kung ano yung mga pinaggagawa ko. So, maraming salamat lang, Gazel, sa opportunity, syempre, na makapag-guest ako sa'yo. And then, of course, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Gazel Ortega Channels at sa kanya i-follow sa Facebook. And then, of course, sa aking mga platforms katulad ng Mama Sam Vlog, Sam TV, and then, of course, dito nga sa Bruce's Crown. So, sana wag niyo pong kalimutan na antabayanan ng aking mga pinaggagawa dyan. Maraming salamat lang. Ayun lang yung gusto ko sabihin. Yes, thank you so much Mama Sam. Maraming salamat din ng bonggang-bongga. There you go guys. At magpapaalam na kami at si Mama Sam ay mamamalengke pa. Maraming salamat again Mama Sam. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Okay, thank you. You're welcome Mama Sam.